Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, bakit kaya dito sa Pilipinas, pag nakikita ka nilang umaangat sa buhay, ang dami agad hanas? Inggit ang pumapatay sa kaligayahan at pumuputol sa dating magandang samahan. Ako po si Cheryl ng Cagayan de Oro City. Nakapang-asawa po ako ng foreigner kaya medyo gumaan-gaan ang buhay. Madalas na biro nga sa akin ng mga kaibigan ko may isang Pinay na naman na nakaahon sa hirap. Totoo naman. Pinilit ko talagang makapang-asawa ng foreigner kasi nahihirapan akong makitang isang kahig at isang tuka ang pamilya ko. Nagkakilala kami ng asawa kong si John sa isang dating site. Isa po siyang negosyante mula Belgium, 58 years old, byudo, may 2 anak. Si John ang naging daan para makapagtapos ako ng pag-aaral. Nung mag-boyfriend and girlfriend pa lang po kasi kami, nagpapadala na siya ng pera sa akin. Alam ko pong marami pang ibang paraan para makapag-aral. Kaso, lumapit na sa akin ang oportunidad. Kaya sinunggabang ko na. Sa tulong ni John, napaayos namin ang bahay namin. Nakabili rin po kami ng sasakyan at pinatigil ko na sa pagtatrabaho ang parents ko. Sustentado kami ni John kaya jackpot talaga. Lahat ng tulong pinansyal sa amin ni John ay nire-report ko sa kanya. Naka-record yon para alam niya kung saan napupunta ang pera. Maganda at maayos na po ang takbo ng buhay ng pamilya ko. All thanks to John. Sabay-sabay kaming nag-aaral sa college ng 2 ko pang kapatid plus may maliit na karinderya na rin. Habang nakikita pala ng mga tao sa paligid namin ang pag-angat ng aming pamilya, ay may mga mata palang nakabantay at nag-aantay sa pagbagsak namin. Nagsimula ito nang may isa akong kamag-anak na tinulungan dahil nagkasakit sa Kuwait at kailangan makauwi sa Pinas. Sinagot ko yung plane ticket. Kami na rin ang sumundo sa airport. Kaso, ang mama niya na kapatid ni Papa, humirit na baka pwedeng matulungan na rin namin na dalhin sa ospital at sagutin ang bill sa pagpapagamot ng sakit ng anak niya. Tumanggi na po ako. Ipinaliwanag ko ng mabuti na marami pa kaming bayarin, lalo na ang tuition sa school. Akala ko okay na. Wala naman po siyang sinabi nung nag-uusap kami ng harapan. Nagulat na lamang ako nang makatanggap ako ng chat mula kay tita. Galit at nanunumbat. Nakapang-asawa lang daw ako ng mayamang foreigner, yumabang na at naging madamot na ako. Nakaka-disappoint, no? Natanggihan mo lang ng 1 beses, burado na agad lahat ng naitulong mo sa kanila. Naglalagay ng kolorete sa aking mukha para di nila malaman ang tunay na naganap na ikaw at ako ay hindi na. Ininsayo pang mga ngiti para di halata. Damdamin ko'y pinipigil, sa loob umiiyak dahil ikaw at ako ay hindi na. At ang hirap, magpapanggap pa ba ako na ako ay masaya kahit ang totoo ay talagang wala ka na. At kung bukas pagmulat ng aking mata may mahal ka ng iba, wala na akong magagawa. Di ba? Paano ko sasabihin sa mga kaibigan ko kung ako din ang sisisihin? Nabulagan ako na ikaw at ako
Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Sarap nga sumbatan eh. Ba't nung kami nangangailangan, wala ni isa sa mga kamag-anak ko nagkusang tulungan kami? Nung walang-wala pa kami, para kaming pulubing namamalimos sa kanila para lang makautang ng pang-tuition o kahit pang baon man lang. Tapos ngayon, manunumbat siya sa amin. Nung kinasal na kami ni John dito sa Pilipinas last year, invited ang mga kamag-anak ko. May isa sa mga tiyahing kong humirit na baka pwedeng ipaayos ko yung bahay nila. Kala ko nga ay nagjo-joke. Seryoso pala. Ano ba tingin nila sa akin, presidente ng Pilipinas? Hindi ako nagdadamot. Hindi rin nangungwenta. Pero kine-question ko ang kapal ng mukha ng ilan sa mga kamag-anak ko. Kung bakit kailangan nilang i-pressure ako na tulungan sila. Prioridad ko ang pamilya ko, syempre, pati ang bubuin namin ni John. Nakakainis talaga, sa totoo lang. Totoo nga talaga na kapag nakakaangat-angat ka na sa buhay, dumarami ang mga kamag-anak mo. Pero nung nasa ilalim ka pa, walang kamay na handang alalayan ka at hihilain ka pataas. Yan ang malungkot na realidad dito sa Pinas. Hanggang dito na lamang po. Lubos na gumagalang, Cheryl. Bakit kailangan pang magkalayo? Bakit kailangan pang iwan ako? Nagmahal naman ng tapat sa'yo. Bakit kailangan pang mangyari sa atin to? Hindi ko kayang mawala ka sa piling ko. Hindi ko kayang mabuhay nang wala sa piling mo. Hindi ko kayang mag-isa dito sa mundo. Hindi ko kayang magmahal kundi rin lang sa'yo. Sana'y pakinggan mo itong pagsamo ko. Sana'y magbalik ka pagkat di ko kaya. Di ba sinabi mo hanggang wagas tayo dalawang siyang magkasuyo? Naaalala ko ang mga sandali tayo ay masaya, mga paglalambing. Hindi ko kayang mawala ka sa piling ko. Hindi ko kayang mabuhay nang wala sa piling mo. Hindi ko kayang mag-isa dito sa mundo. Hindi ko kayang magmahal kung di rin lang sa'yo. Sana'y pakinggan mo itong pagsamo ko.